Magandang buhay! Welcome sa Tax Tutorials by Feli Guillermo. Napunta ka sa aking channel siguro dahil naghahanap ka ng tutorial kung paano mag-file ng quarterly percentage tax. Kaya gagawa po ako ng sample filing ng 2551Q for the third quarter 2023. Ang taxpayer na ito na aking sample ay registered sa Barangay Micro Business Enterprise. Kaya siya ay exempted sa pagbayad ng income tax. Wala na siyang quarterly income tax return. Sa year-end, magpa-file na lang siya ng annual income tax return. Pero kailangan pa rin niyang magbayad ng quarterly percentage tax dahil iba po ang income tax sa percentage tax. Ang percentage tax ay based doon sa gross receipts or gross sales ng taxpayer. So, kung bago ka pa lang magfa-file, meron akong video kung paano mag-download at mag-install ng EBIR Form Package 7.9.4. So, dito na tayo sa filing ng return. Buksan ang iyong file ng program na offline EBIR Forms Package 7.9.4. I-encode ang tax identification number. Then, yung RDO code. Ang RDO code ay makikita mo yan sa iyong Certificate of Registration, banda dun sa taas. Sa akin, RDO 044 Taguig Pateros. Then, yung line of business, makikita diyan sa iyong bandang ibaba naman ang iyong Certificate of Registration. Okay. Ang aking line of business ay retail sale through internet. So, pwede din ito, applicable din ito sa mga online sellers. Then, yung taxpayer name. Last name, middle name. Last name, first name, and middle name. Then, yung registered address. Zip code, telephone number or mobile number, yung email address. I-check pong mabuti dito sa email address dahil dito po magpapadala ang EBIR form ng kanyang confirmation receipt. Guillermo@gmail.com. Okay. Dahil ang babayaran natin ay quarterly percentage tax, hanapin natin dito ang form ng 2551Q. Ito po yung latest version natin ng quarterly percentage tax, 2551Q V 2018. Click ito. Then, click fill up. Kailangan pong i-confirm ang taxpayer identification number sa mga first time pa lang na maggamit nitong EBIR form. Pag second time na, hindi naman na. Pati yung email address. Okay. Pagkatapos na ma-confirm ang tax identification number and email address,
babalik siya sa profile ulit at kailangang i-click ulit ang fill up button. Ang ating ifa-file ngayon ay para sa calendar year 2023. Ang year end ay December 2023. For the third quarter. Nasa third quarter na tayo. Ang nasasakop ng mga buwan ng third quarter ay July, August at September 2023. Dito na tayo sa number 4, amended return, no. Number of sheets attached is 0 lang. Then, ang mga taxpayer details, automatic na siya nalalabas. Are you availing of tax relief? No. Dito sa number 13, only for individual taxpayers whose sales or receipts are subject to percentage tax under Section 116 of the Tax Code as amended. So, sa ating train law, effective 2018, ang mga small businesses or individual taxpayers lang ha, applicable lamang ito sa individual taxpayers, na ang sales or receipts sa buong taon ay hindi lalagpas sa 3 million pesos. Or yun yung tinatawag natin na mga non-VAT registered taxpayers kasi ang threshold ng VAT ay 3 million and above 3 million. So, kung 3 million and below ang iyong sales, ikaw ay pwede pang mamili sa dalawang tax rates. Graduated income tax rate on net taxable income at itong 8% income tax rate on gross sales and receipts and others. Patungkol ito sa income tax. Meron akong other videos, may playlist ako kung ano itong mga 8% income tax, ganun din ang graduated income tax rate. So dahil ang taxpayer ko na ito ay BE registered, ang kanyang graduated income tax rate dapat ang kanyang gagamitin sa income tax dahil exempt naman siya. So, ito, i-fill up lang ito for the initial quarter of the taxable year. Kung ikaw ay first time mo palang mag-file ngayong quarter, so kailangan i-fill up ito. Kung hindi naman, as is lang. So, dito na tayo sa line number 14, total tax due from Schedule 1, item 1 to 7. Okay. Dito na tayo, fill up ang computation of tax. Ang ating ATC ay PT010, person exempt from VAT under Section 109, BB, and Section 116. Yun, ito nga yung mga tax, non-VAT taxpayers. So, ang ating tax rate ay 3%. Itong percentage tax ay may iba-iba pang alphanumeric tax code. Meron ding mga nag-inquire sa akin na ang kanilang tax code ay PT040, domestic carriers and keepers of garage. Yun yung mga katulad ng ng mga TNVS natin. So ngayon, madami ng taxpayers. Yan. Pwede kayong PM sa akin para i-guide ko kayo. Meron na rin akong video para sa PT040 pero ang taxpayer na yun nag-request kasi siya kung paano mag-file ng no transactions. Ito naman yung ating taxpayer, meron siyang sales. For the month of July, meron siyang sales na 119,680. For the month of August, meron siyang sales na 128,520. At ngayong September, meron siyang sales na 62,240. So, total for this quarter ay 310,440.
automatic nang mag-compute ng tax due dito sa ating form. So, ang ating tax due ay 9,313 centavos. I-click ang save, then click validate. Pagkatapos na ma-save at ma-validate ang ating 2551QV 2018, pwede na pong mag-print. Pindutin lang itong print button. Kailangan pong i-print para may kopya tayo. Just in case na hiningi sa atin ng BIR examiner ang kopya ng ating tax returns. Meron kasing ibang taxpayers na nag-comment dun sa post na paano daw ma-retrieve ang mga tax returns na final niya, doon siya gawa sa computer shop at hindi siya na print. So, pag ganun, kailangan mo ng kopya, kailangan mo pang pumunta sa RDO mo para mag-request ng kopya. So, mas maganda po, i-print ka agad ito. Okay. After ma-validate, pwede na pong i-submit. I-click itong submit/final copy para i-send na sa BIR ang ating tax return. Make sure na connected po sa internet para tayo makapag-submit. Okay, i-click ko na. Okay. Mag-agree sa service agreement. Okay. Sinampol ko lang yung aking taxpayer details. Pero itong sinasubmit ko ay existing taxpayer talaga siya. So, meron akong ginaid na na taxpayer, kinabahan daw siya. Bakit? Paulit-ulit daw akong nagsasubmit sa aking videos. Ito, totoong taxpayer to na kailangan kong isubmit. Totoo po yung details na yan, pero yung taxpayer details lang yung pinapalitan ko. Nilalagay ko lang yung taxpayer details ko. So, okay na. Submit successful na tayo. Hintayin na lang sa inyong email address. A notification will be sent to your email. Please ensure that said email address is correct. Then check your inbox, including your spam folder in the next few minutes for the email. Print or save the email as evidence of e-filed return. Okay. Yung tax confirmation receipt, kailangan din pong i-print yon kasama ng ating 2551Q. Then, kapag may tax due, katulad nito, may tax due, pwede pong magbayad sa mga online payment channel ng Bureau of Internal Revenue. Ako nagbabayad ako sa Union Bank, sa Paymaya, sa MYEG, minsan sa LinkBiz ng Land Bank. Kasi kung may mga funds ka sa BPI and other banks na supported or accredited ni LinkBiz, pwedeng-pwede. So, marami ng option. Hindi na kailangang pumunta sa bangko para magbayad. Okay guys, sana po may natutunan kayo sa aking video. Please subscribe to my channel and share my videos. Thank you so much for watching. Bye!